Tila napahiya ito pong si Pangulong Marcos Jr. dito po sa lumalabas po na partial at unofficial resulta ng katatapos lang ho ng midterm elections at dito ho talagang yung mga kanyang mga kandidato ay talagang hindi niya po naiangat. At dito ho ay malaking kabaliktaran ho nila na nooy si Pangulong Rodrigo Duterte noong 2019. Ang sinabi niya ho noon talagang hindi nga kilala itong si Bongo, di po ba? At si Bato de la Rosa na bagamat naging hepe ng PNP at yung si Tolentino, ngayon Senador Tolentino, ay kanyang sinabi na dapat yan tatlong yan ay manalo sa eleksyon. Noong 2019 ho yan, midterm elections di po yan sa ilalim po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nangyari, pasok ho sila. Ang si Bongo parang number 3 at number 5 si Bato, tapos 11 ata si Tolentino. So pasok ko sa 12 at nanalo na senador. Pero dito sa pagkakataong ito ay tila kabaliktaran po ang nangyari at hindi po kinaya ni Pangulong Marcos Jr. na may angat yung kanyang mga kandidato sa alyansa. At sa halip, ito sinasabi nga ho na nako baka naibaba pa ho yung mga kandidato ng alyansa, lalo't marami ho doon na mga kilalang apelido, mga kilalang personalidad na talagang mas madaling maiangat. Di po ba? Kumpara sa mga nakaraan, di ba? Sila Bongo. Hindi naman talaga sila politiko at si Bato de la Rosa, hepe ng PNP. At si Tolentino, unang tumakbo yan, talo di po ba? So dito ho, panoorin ho natin dahil sa ito, ang sinasabi, ibang-iba yung pag-iendorso noon ni Pangulong Duterte sa kanyang mga kandidato. Panoorin po natin, ito ho, pag-aanalisa mula po ito sa WR numero. Ito ho, Going back, we have to remember, during the midterm elections, 2019, nung Pangulo si dating Pangulong Duterte, Bongo, a virtual, command votes lahat to. Bongo, a virtual unknown, naging number 3. Bato de la Rosa, although nag-PNP chief siya, nag-number 5 or 6. Francis Tolentino, pasok, I think 11 or 12. And it was well known na yun ang hiningi ni dating Pangulong Duterte sa mga lokal. Yung tatlo kong kandidato dapat makapasok. Did you see that kind of influence and power today? For the Marcos candidates, definitely not. No, walang ganong klaseng na extend na kapangyarihan yung Pangulo na itaas yung kanyang mga sariling kandidato. And if anything, ang suspicion ko pa nga, mukhang na-weigh down pa niya yung mga big political names na maybe could have an easier fight Abby Binay, for example, Binay is a national name. Nakakagulat na ang baba ng ranking ni Abby Binay. Yes, no? Although first run ni Mayor Abby. Okay, so yun ho mga kababayan, ang binabanggit na hindi raw po nagamit ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang kapangyarihan bilang nakaupong presidente at siguro pati impluensya sa halip ay parang naibaba pa, naibagsak. Kung sa bagay ay pwede ho itong makita ho natin, salaminin, yung naging resulta di po ba ng survey ng Pulse Asia na kung saan ay 25%, 'di ba, yung nakuhang yung trust and performance rating ni Pangulong Marcos. Siya po yung pinakamababa at natalo niya pa ho noon si Gloria Macapagal Arroyo na 30% na napakarami rin na mga hamon at eskandalo na kinaharap noong siya po ay nanunungkulan. So dito ho ay lumilitaw na talagang imbis na nakatulong ay nakasama sa ilang mga kandidato. Ang binabanggit nga ho kasi ngayon, lilito ho parang 5 kandidato ng administrasyon ang papasok dito po sa base po sa partial and unofficial COMELEC, media server galing ho yan. Pero doon ho sa 5 yan, hindi pa ho talagang sabihin natin na talagang makamarcos. O katulad ho itong si Pia Cayetano, re-electionist po ito. So, hindi masabi na kaalyado niya mga kababayan na solido. Siguro pwede yung si Abalos. Yung talaga, kumbaga sana tao niyan pero wala ho So lumilitaw ho na ito rin po ay isang protest vote na nangyari at pagpaparamdam mismo kay Pangulong Marcos Jr. na talaga marami po ang hindi nasisihan. Ito, maging ang Cebu
Alam nyo ho mga kababayan, yung Cebu na both reaches, yan po yung talagang napakarami ho ng mga boto, may 3 milyon. Sa buong probinsya po yan ng Cebu, ay talagang ipinakita nila, pinaramdam nila na sila po ay solid Duterte. Number 1 ho roon, sina Bongo, lahat po ng mga kandidato na inendorso po ni dating Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte ay nanguna. Doon po at talaga namang na yung 'di ba? Nagbenta pa nga ho sila ng isang araw doon na 20 pesos na bigas. Di po ba? At ilang beses na bumalik doon si Pangulong Marcos Jr. Yung huli ay tanging si Abalos na lang ang sumipot, 'di ba, sa proclamation rally na kung saan ay pinangunahan ni suspended Governor Gwendolyn Garcia na ngayon mukhang olas na rin ho, no? At natalo, hindi po kinaya ng endorsement ni Pangulong Marcos Jr. para siya ay maisalba at manatili sa pwesto. Kasi mukhang ang kalaban ho, yung kandidato po na endorso ho ni VP Sara Duterte ang namamayagpag po sa Cebu. So ito, panoorin po natin at isa rin ho ito sa pag-aanalisa diyan po sa Cebu. Ito, panoorin natin ha. What about that? Of course, Region 7 is where Cebu is, the vote reaches na probinsya sa buong bansa, no? So Region 7, you see Senator Bongo is at number 1, 1.9 million. And then makikita mo, yung 1 to 5 niya, ibang-iba na dun sa ibang rehiyon, no? Okay, pag-usapan natin ito. Ang Region 7 is Cebu, Bohol, Negros Oriental, at Siquijor. At ang Cebu province itself has over 3 million votes. Yes. And Cebu City has over 1.5? Close to that. 721,000. Okay. Yeah, okay. All right. So Cebu province is powerful at 3 million votes. Lahat ito ay Duterte supporters. Yes. Diretso. Ibang-iba. Look at it. Region 7, wala dyan si Bam Aquino. Sa top 5, wala si Kiko Pangilinan. But Rodante Marcoleta, the surprise candidate of this election. Dark horse. We have to talk about him. He is the dark horse. Yes. You know, nobody saw Rodante Marcoleta coming. Where did he get his votes? Yes, that's true, no? And in fact, kahit pa sa surveys ay may momentum siya, nasa labas pa din siya closer to the election day. But we've also monitored that on the final days of the campaign and the last few days ng election ay grabe din yung lumabas ng mga endorsements for Marcoleta on the ground, no? So this may be a case na yung ground game, yung sample ballots, no? Kasi ang nakita natin kay Marcoleta, whether they are Duterte aligned, Marcos aligned, opposition aligned, no? Nakakasama siya sa sample ballot. And now, nakita natin na nag-deliver yung ganong klaseng strategy. So si Marcoleta, who was identified as a Duterte supporter, has crossed. May mga Marcos supporters na sinuportahan siya, may independent na sinali din siya. Yes. Ano niya nagawa yun? Yan ang pangarap ng bawat kandidato. Well, is also identified with Iglesia ni Cristo. And that, so it could be possible, no, not far from imagination, na medyo trade yan siguro on the local, di ba? You get the local endorsement of the church, no? But you also have to include Marcoleta in the sample ballot. So command vote game ito, no? Very good point. Yes. Now, Okay, so yun ho mga kababayan at lumilitaw ho talagang yung Cebu City ay Duterte country mga kababayan. So yun po, lumitaw na nanguna sa mga kandidatong senador yung mga inendorso po ni dating Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. At isa rin nga po sa mga naging supresang kandidato ay ito pong si Congressman Rodante Marcoleta, na kung saan talagang ito ho ay lantaran na sumusuporta sa mga Duterte. Di po ba? At di ba may nangyari, di ba ginawang mga investigasyon diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso ay tanging si Congressman Marcoleta ang dumidepensa at talagang kumakampi dito po kay VP Sara Duterte. Di po ba? At maging si dating Pangulong Duterte ay kasama siya sa yung tinatawag na Duterten. At alam nyo ho, dito ho sa mga pangyayaring ito, ay talagang masasabi ho natin na napaka-impluensya pa rin ni dating Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte.
At inaasahan nga ho natin pagkatapos po nitong eleksyon, mukhang magbabago na ho ang ihip ng hangin. At base na rin po sa pag-aanalisa ng ilan na ito pong si Pangulong Marcos Jr. ay di umano tila para magiging lame duck na lang ho at kumbaga siya nasa pwesto pero lahat po ng mga dating mga kalyado ay maaring nakatuon na ang pansin para po sa 2028 presidential elections. So yan po mga kababayan at so tila na pahiya at siguro marami pong pagkukulang, balikan ho nila at magiging gabay rin ho ito na mga susunod pa ng na Pangulo ng ating bansa na kapag midterm election. So pinakamaganda ho na talagang magandang pattern yung kay dating Pangulong Duterte. Talagang kung sa bagay sa buong kasaysayan po ng mga naging Pangulo, tanging si Pangulong Rodrigo Duterte lamang na nung bumaba po sa pwesto nang natapos na yung kanyang termino ay napakataas pa rin po ng kanyang rating, napaka-popular pa rin ho mga kababayan. Kaya nung pumasok po, di ba, kaya nga yung sa itong si Marcos Jr. at naging katambal niya, si VP Sara Duterte, nakuha ho yun Kaya sila po nanalo noong 2022 elections. At sa kabila ho niyan ng mga, di ba, talagang nung naghiwalay po sila ng landas, ay talagang ginugulpi ho si VP Sara, bagamat unti-unting bumababa yung kanyang rating dahil sa parang pinagtutulungan po. Pero ang pinakamatindi ho na nangyari noong Marso 11 na kung saan ay inaresto at agad na ipinatapon sa ICC sa The Hague, Netherlands, ito pong si dating Pangulong Duterte na kung saan lumitaw po sa investigasyon ng Senado na hindi po nabigyan ng due process ang dating Pangulo. So maaring isa po ito sa naging dahilan at ito parang protest votes yung ibinigay ho ngayon ng taong bayan sa katatapos na eleksyon dito po sa ating bansa. At base po sa pinakahuling partial at unofficial na resulta ng eleksyon, nangunguna pa rin ito po si Bongo, pangalawa ho si Bam Aquino. At ito naging sorpresa ho rito si Pangilinan at Aquino. At pangatlo si De La Rosa, pang-apat si Erwin Tulfo at pang-anim ito pong si Marcoleta. At yung pang-pito, mga kababayan, ito pong sina Lacson, Soto, Cayetano, Villar pang-10 at pang-11 Lapid at pang-12 Marcos Aimee. So yan po mga kababayan ang partial at unofficial. At yung pang-13 yung mga inendorso ho ni Pangulong Marcos Jr., di ba? Sila Revilla, itong Abi Binay, itong si Abalos, yun ho. Talagang nakakagulat din ho itong si si Jimmy Bondoc. Isa po ito sa Duterten na kung saan talagang parang tinalo niya pa ho si yung re-election so si Tolentino. Mas marami pa ho nakuha ang boto ho ito yun ho mga kababayan. At siyempre si Manny Pacquiao na nasa administrasyon no ngayon. Kasi ito po, kilala ho itong dating malapit sa mga Duterte. Na kung saan ay taga Mindanao pa rin ho ito mismo. Pero dahil sa nangyari na kanyang sabi natin, ito, masakit man sabihin, pagbalingbing. Ganyan din po kay Senator Tolentino, yun po ang nangyari. At alam nyo kung hindi ho ito nagsipagbalimbingan at hindi po kumalas o umalis sa poder ni dating Pangulong Duterte, itong si Pacquiao at Tolentino, baka nag-iba po ang sitwasyon. Pero yun, tapos na ho yun. At siyempre, nababanggit lang ho natin dahil sa ganun ho talaga, bilang isang komentarista, talagang hinihimay-himay lang po natin ito pangyayari. So, lilitaw ho na marami ho nang pumasok sa mga endorso ni dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. At yung re-election na Pia Cayetano, alam naman natin, lalo na sa ngayon, di ba, si Senator Alan Peter Cayetano, na isa po talagang nagpaparamdam na taga-suporta po ni dating Pangulong Duterte. So, yun ho, mukhang mas tumatag ang puwersa ng mga Duterte
diyan po sa Senado at siyempre pinag-uusapan po yung nalapit na impeachment. Bagamat ako sa aking pananaw ho, yung impeachment na yan ay meron pong questioning legal ho dyan. Kasi matatapos na po yung 19th Congress sa June 30. Tapos itong mga bagong senador at yung mga muling na halal at yung mga babalik sa Senado, 20th Congress na. Pananaw ko lang ho, hindi naman po ako abogado, pero dapat pag 19th Congress, tapos na lahat ng mga kung ano mang pinag-usapan nyo, tapos na yan, 20th Congress na. So, maaaring ito po ay umabot sa Korte Suprema kasi sila naman po nag-interpret ng ating mga batas. Oy, sa mga bago lang po sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo at huwag nyo pong kalimutan na i-share at i-like ito pong ating YouTube channel. So, sa pangkalahatan yung ating pinag-usapan, ngayon ho sa ating YouTube channel, ito hong issue na kung saan ay tila napahiya. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. at para siyang hinatulan ng sambayanan na siya nga po ay wala na, hindi lumitaw ho at ipinakita ho na hindi ho siya popular ngayon na presidente at malaking hamon po ito. Yung kanyang kakaharapin, may 3 taon pa ho siya na nalalabi sa kanyang termino. So, yun lang po. At siyempre, ito na ho, ang ebidensya, yung resulta po ng 2025 midterm election.